Samantalang alam naman ng taong bayan na mas maganda ang kanilang buhay, mas tahimik ang kanilang kapaligiran, mas mababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin nung panahon ni Duterte compared to ngayon. Anak ng kagwang iwiim! Paano nangyari ito? Hinayupak. Hinabol talaga bago matapos ang kanyang termino na magkasuot siya ng tuga. Pinuna po yan ni Attorney Rowena Guanzon. Tuga ni BBM tinawag na budol. Parehong budol daw sila ng kanyang kamag-anak umano na si Francis Leo Marcos. Abogado yan. Or abogado. Sabi naman ng isang political analyst, kaya bumagsak si Bungit dahil sa paninira niya kay Vice President Inday Sara Duterte. Iyak. Wala na. Ang ligasiyan nila ay paninira sa mga Duterte kay Inday Sara. Tapos termino niya, pangit ang mukha niya. Pangit ang kanyang ligasiya. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Inumin. Gumawa na naman ng katarantaduhan. Marami na namang nabudol. Pinalagan po ni Attorney Rowena Guanzon at kinutya si NGWM dahil sa kanyang bagong kursong tinapos na abogado, Dr. Oblo. Tangay naman. Hindi bagay sa iyo, NGWM. Kakapasok mo lang sa school. Hindi pa nag-isang araw, pagpasok mo, paglabas mo, meron ka ng tuga. Tugatog ng katangahan. O, pakinggan, panoorin po muna natin itong mga moment na yan. O, ayan na, anak ng kami. Tuwang-tuwa itong mga bubunistang tanganista dito. O. Yung iba, hindi pumalakpak dyan. O. And now, with utmost grace and dignity, we shall now commence the bestowal of the academic regalia to be led by Honorable Mayor Francisco M. Dumagoso and to be assisted by the University President, Attorney Domingo Y. Reyes Jr. The robe, hood, beret, and medallion are the most distinctive features of PLM doctoral regalia. The doctorate robe is often the most decorated academic gown. This robe is made of black velvet cloth with 3 stripes on the arms and front velvet panels whose color depends on the academic discipline for the Doctor of Laws. The panels and 3 stripes embellished across the sleeves are purple, which traditionally represents the wisdom, justice, and service to society. This academic gown is a symbol of the wearer's remarkable achievements. The hood, elegantly draping on the honoree, is painted in the color of the academic discipline where the honoree has contributed a legacy and paramount influence in the field of specialization or study. The PLM medallion, carrying the golden PLM seal, evokes the scholar's quest for truth and responsibility of academic leadership with a vision for the university's mission. This medallion signifies the strong commitment to the core values of the pamantasan. Tang-inumin, may tuga na, may diploma pa, may medalyon pa. Tanga mo talaga, Nyor. Yormes ko, singilin mo na ngayon, Yormes. Siningil mo yan sa noong utang, 203 billion. Sikuhin mo, bayad ka na. Antindi ng bodol-bodol man.
Ginawaran ng honorary doctor laws degree. Hindi pala basta-basta yan, Doctor of Laws. Oh. Ang Doctor Laws ay isang mataas na titulo o degree na may kaugnayan sa batas. May kaugnayan sa batas. Inumin, pag sinasabi mong batas, ang nakakaalam yan ay mga abogado. Wala mang alam yan. Wala sila. May dalawang karaniwan kahulugan. Honorary Doctor of Laws, honoris causa. Parangal na ibinibigay ng isang universidad sa isang taong may malaking kontribusyon sa lipunan, gobyerno, batas, negosyo, ibang larangan, hindi ibig sabihin nito abogado o nakapagtapos ng law school o tumanggap. Yan si Bangag. Kaya ngayon mga bubonistang tanganista, honorary lang pala yan. Pero hindi niya deserve. Anong contribution niya sa bansa? Sige nga. So, hindi talaga yan abogado. Abogago. Wala mang contribution yan sa Pilipinas si Bangag. Bakit binigyan nyo ng honorary doctors of law? Contribution niya, magpabahain tayo. Contribution niya, pabagsakin tayo. Tangin ang contribution na yan. Pabagsakin, contribution niya, ibaon tayo sa utang. Tangin talaga naman. Walang contribution sa batas. Walang contribution sa gobyerno. Inaapit tayo. Mahal ang bilihin. Lahat bagsak. Bagsak na nga, di ba? Gawaran nyo pa. Kaya walang pumalakpak diyang animal na yan. Hindi ibig sabihin, honorary doctor of laws ka, abogado ka na. Mga bubonistang tanganista, hindi yan abogado. Abogado. Doktor, pwede rin doktor. Doktor sa pangungurakot. Doktor sa ghost projects. Doktor sa flood control multo. Doktor sa pangungutang. Doktor sa kawalang hiyaan. Doktor sa kabastusan. Doktor sa katraidoran. Doktor sa pangapi. Tama pala, meron siyang honorary doktor. Kasi lahat na lang sa kanya nandiyan. So, ang magbibigay sa kanya, mga dilawan, piklawan, komunista, yan ang natulungan niya. Pero yung mga Pilipino talaga, hindi. Kaya naman, hindi po yan pinalagpas. Ito talagang totoong abogado. Binatikos po ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi ni Atty. Rowena Guanzon sa tuga ng IWM nung tumanggap siya ng honorary doktor dyan sa pamantasan ng Maynila. Curious ako kung naka-high siya nung binigyan siya ng high honor. High na nga ho, Ma'am Rowena. Mantakin mo. Kakapasok lang sa eskwelahan, pagbalik niya, may honorary doctor of law na. Bendalo nga ang animal eh. Gawaran nyo pa ng ganyan. Paglabas niya, may tuga na. Tuwang-tuwa sa dyan. Galit na naman ang mga tanganista sa atin. Promise, hindi niya deserve yung honorary doctor of law. Kasi wala man siyang ambag sa lipunan. Wala man siyang ambag pagdating sa batas. Binabali nga na ho eh. Di ba ho? Mapang-api nga ho itong hinayupak na gobyerno. Diktador. Ayan ho. Hindi lang diktador, adiktador pa. Iyak na ng mga animal. O, ito. Dagdag pa ni Atty. Rowena Guanzon. Parehong budol sila ni Francis Leo Marcos at ni Bongbong Bungit Marcos.
Magkakulay din, no? No? Kamukha eh. Sila yata talaga yung totoong magkapatid. Budol-budol man. BBM. Baha buong Metro Manila. Tapos sinisi mga Duterte. Yung kabataan niya kasi, hindi siya nakasuot ng tuga. Si Bongbong. Kasi wala yan tinapos. Walang diploma yan. Yan ang totoo. Kaya budol-budol man. Sige nga, sa mga bubunistang tanganista ni Bangag, ano ang kurso ni Bangag? Saan siya nagtapos ng pag-aaral? Wala siyang tinapos. Yung diploma niya galing University of Recto. Kaya ngayon, galak na galak siya dyan, nakasuot siya ng tuga. Gandang tuga ni Dayon Ram. Tuga ng mga animal. Binanatan rin po siya ni Atty. Harry Roque. Sabi ni Atty. Harry Roque, sa wakas, nakasuot din ng tuga after 50 years. Alam na niya, feeling ng nakatuga. Pag nakatuga ka, masarap. Diba, Nyor? Ako nakatuga ako, graduate ako ng college, siyempre. Matalino tayo. Pero animal nakakahiya, pinipilit mo yan. Doctors of law. Kaya umulan, pinutakte ng mga basing sa social media, hindi bagay. Nakakagalit. Kaya wala namang pumalakpak na mga estudyante, kukonti lang. Sa totoo lang. Alam niyo po yung totoong abogado, si Tatay Digong, Rowena Guanzon. At si former Duterte nga. Si Vice President Inday Sara, abogado. May alam sa batas. Pero yan, si Bangag, bigyan mo ng honor, walang honor man yan. Bodol-bodol man, hindi niya deserve. Kaya yung eskwela na naggawad sa kanya, mga hunghang kayo. Okay na sana ang graduation ng mga lawyer, mga bagong abogado, ay yung mga nagpasasalo. Pero nung tumapak si Bangag dyan, putang ina, nagka-impacto. Pagkapasok lang, may tuga agad. Kayo, deserve ba ni BBM? Sa akin, hindi. Wala siyang ambag sa lipunan. Bagsak na bagsak ang bayan ito dahil kay BBM. Bakit bumagsak? Dahil lamang sa paninira sa mga Duterte. Kay Vice President Inday Sara Duterte. Kagaya yung paninira ni Buying. Sa tingin ninyo, walang kinalaman si Bangag yan? Na tinawag na yung epicenter ng flood control ay Davao, anak ng kagwang naman. Kaya hindi po yan pinalagpas ng isang political analyst at sinabi niya, kaya bumagsak si BBM dahil sa paninira. Kaya sinisiraan si Inday Sara dahil bagsak na ang Bangag admin, bagsak ang administrasyon. Ito. Pakinggan natin si Banayo. Pahayag na epicenter daw ang Davao City sa flood control. Meron pa mga pahayag mismo yung tagapagsalita ng palasyo against pa rin sa Davao City. Yet meron silang isang cabinet secretary na pinupuri yung yung Mindanao surge. Ginoong Lito, sa ekonomiya, pagdating sa ekonomiya, ano pong masasabi niyo po rito? Admar, hindi ko maintindihan itong spokesperson ng Malacanang na si Attorney Claire Castro, no? Kung saan humuhugot ng kanyang mga pinagsasasabi.
kita naman ng lahat ng tao at hindi maipagkakaila na ang talagang epicenter ng flood control disaster ay nasa Central Luzon. Correct. Maliban doon, pati sa Metro Manila, na tuwing tuwing uulan ng kaunti ay bumabaha ang lahat ng mga karsada. Para ngayon, bigla niya ibalik yung Davao para lamang ipakita yung galit nila sa mga Duterte, yung galit nila kay Inday Sara. Ayan, babanggitin yung ganyan. It has become, ko sa English, ridiculous na no? It has Correct. absurd, no? Ang nangyayaring ganitong mga pananalita galing pa man din sa official spokesperson ng ating pamahalaan na si Attorney Claire Castro. Opo, at parang hindi pa rin sila tumitigil at masyadong allergic pag Duterte at Davao City. Nandun pa rin yung kakibat na sinisiraan pa rin na po. Pero sinasabi rin nila na hands off kami sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ginulita, ano masasabi? Yun nga nakakatawa dito di ba? Laging sinasabi wala kaming pakialam dyan, yan ay responsibilidad ng Senado, hindi kami nakikialam. Pero kitang-kita naman ninyo, kaunting makita nilang butas o ano man dun sa nangyayari sa impeachment trial, bigla niyang i-exploit. Ano? At palagi na lang balik siya ng balik sa Davao City. I wonder, siguro Admar, bakit hindi natin imbitahin si Attorney Claire Castro na bumisita naman siya sa Davao. Siya lang mag-isa. Tama. At tingnan natin kung yung kanyang naging warm reception sa Canada ay baka makuha niya rin sa Davao City. Patay. Akala ko ba unity team tayo? Akala ko ba lagi nila sinasabi kailangan magkaisa tayo para sa ikabubuti ng ating bansa, para umanlad ang ating ekonomiya, magkaisa. Pero hanggang sa ngayon, 4 na taong singkad na silang nandyan sa pwesto. Mamalaki pa nila yung unity na salita. Pero binabaliwala nila ang damdamin ng mga tao sa timog ng ating bansa, sa Mindanao, sa Davao, sa Kabisayaan. At parang ito na lamang Malacanang na sentro ng Imperial Manila, ito na lamang ang may silbi dito sa ating bansa. Nakikita naman natin. Stop muna tayo doon. Alam nyo po, no, walang maniniwala dyan sa pakana ni Boyeng Castro Malacanang na ang epicenter ng flood control ay Davao. Tangina, ang baha, Bulacan. Diyos ko, Joel Villanueva, Judas is Lord. Hanggang ngayon, nakakalubog pa rin sa baha. Ang baha sa Espanya. Ang inumin, ang baha sa Metro Manila, ang baha sa Ilocos Norte. Diyos ko. Yan yung epicenter ng flood control. Kasi kunting ambon lang, baha agad. Tapos ngayon, sisi nyo sa mga Duterte, tama, ridiculous na masyado yan. Hindi na yan kapanipaniwala. Halatang ginawa na tayong mga tanga. Tuwang-tuwa naman mga bubunistang tanganista dito. Kinakapture naman din ito ng mga bayarang media. Yan ang mahirap dyan. Dahil pati mga bayarang media ay nakisaw-saw. Alam nila yan. Wala namang budget sa sa Davao patungkol sa flood control. Yung mga flood control sa Davao, yun pa rin yung panahon ni Tatay Digong. Pero nandyan nakatayo, hindi ghost projects. Maayos. Kaya ito yung sabi ni Kung Pulong dyan. Basahin nga muna natin, anak ng kagwang. Sabi ni Kung Pulong Duterte, kung Davao ang tinutukoy ninyong epicenter, then show us the complete records. Lahat ng taon, lahat ng proyekto, lahat ng pangalan, walang pili, walang exempted. Kumusta na pala yung investigasyon nyo sa trilyon pisong flood control? Corruption mula 2023 hanggang kasalukuyan. May listahan din ba sila ng nakumplitong mga infra projects tulad ng Davao City First District? And speaking of baha, parang ilang linggo na yata ang baha sa iba't ibang bahagi ng Luzon na hindi pa rin humuhupa. Mukhang mas malubha pa yata ang mga yan kaysa flood control epicenter ng bansang nyo nabansag nyo sa mahal kong Davao. Tangina, basta lang, makapanira lang.
Basta lang, gawa sila ng chismis for optics para sabihin na kurakot ang mga Duterte. Wala nang ganun. Alam mo, Boyeng, ang tanda-tanda mo na, anak ng kagwang, isang bulati ka na lang. Malapit ka na rin kalusin ni Inday Sara sa 2028. Matindi yung paninira sa mga Duterte. Bakit nila ginagawa? Kasi nga, bagsak na ang Marcos admin, bagsak na ang kanilang administrasyon, mag-apat, maglalimang taon na, wala pa ring achievement, wala pa ring maayos na ligasiya. Kaya busy sila sa paninira kay Inday Sara sa mga Duterte. Alam iyan ng taong bayan para mapagtakpan ang kanilang kabuktutan. Pakinggan natin si Lito Banayo. Na lalo nilang kinukutya ang mga Duterte. Lalo nilang sinisiraan ang mga Duterte, lalo na si Vice Inday Sara. President Inday Sara. At lalo nilang ginagawa yung ganyan na lahat na lang ay ibinibintang sa nakaraang rehimen. Samantalang alam naman ng taong bayan na mas maganda ang kanilang buhay, mas tahimik ang kanilang kapaligiran, mas mababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin nung panahon ni Duterte compared to ngayon, no? So sino maniniwala sa kanila? Kaya ang nangyayari, palubog ng palubog ang approval rating ng kasalukuyang administrasyon. Ewan ko, napakadami namang mga bright boys dyan sa Malacanang. Meron pa nga silang mga consultant na dalawa galing sa Europa, isa galing sa Amerika. Hindi ba nila nakikita ito? No? Baka naman yung mga consultant nila, consultant din ni Donald Trump na sa ngayon, pinakamababa ang approval rating sa lahat ng Pangulo ng United States mula pa nung nag-umpisa ang survey. No, itong si Donald Trump. Baka ganun din ang pananaw nitong kanilang mga consultant. Kaya ganyan ang kanilang mga pinagagagawa. Opo, tsaka may pahayag pa kasi nag-respond sila sa statement ni Vice President Sara Duterte na lubog na ang bansa sa baha. Dinugtungan naman po ng komunikasyon ng Malacanang na lubog na ang bansa sa baha. Totoo naman, kitang-kita sa Davao City. Kitang-kita naman ng taong bayan kung saan po yung maraming nagrereklamo at maraming mga lugar na binabaha. Yung mga taga Davao City, andun pa rin yung reklamo. Pero unlike talaga na alam nila na huhupa din. Pero yung grabe yung reklamo, hindi naman po doon sa Davao City po, Ginoong Lito. Pero yet isinisingit pa rin po itong mga ganitong klaseng pahayag. Ayan. Dito po sa Bulacan, ang kanilang puntahan, bayan ng lola ko sa mother side. Ano po? Niloko na nga lang ang taong bayan. Ewan ko ba, bakit ang Pilipinas nagpapaloko, mga Pilipino nagpapaloko dito kay Bangag? Tawa epicenter ang Davao. Ang baha nasa Metro Manila, isang katangahan. Tuwang-tuwa naman ng mga tanga. Kasi nga, bagsak na talaga ang gobyernong Marcos. As in, isipin mo, yan na po yung palitan ng piso kontra dolyar. 62 naman yan. 61.888. Pinakamahinang piso sa kasaysayan ng ating bansa. Wala na kasi silang magawa. Hindi na nila kaya yung mga pangako nila natuparin. Ang natupad nila ay limasin ang kaba ng bayan at punuin ang kanilang mga malita. Ngayon, puro mga ghost projects. O sino ngayon ang nahihirapan? Mga taong bayan. Sino ang masaya? Mga hinayupak. Mga hinayupak na mga buhaya. Kaya double time sila. Paninira kay Inday Sara. I-convict si Inday Sara dyan sa impeachment court. Ang tanong, makonvict pa. Yung mga witnesses nila. Wala namang mga saysay. Sipin mo, hostile witness. Wala silang sariling witness talaga na makapagpatunay na si Inday Sara ay may nilustay. Kaya nung gagawin nila, tirahin ng black propaganda. Tirahin ng mga nakapanirang salita para magmukhang masama lang si Vice President Inday Sara. Pang-insulto. Kaya Inday Sara, pang-insulto sa mga witnesses. Mantakin mo, hostile witness, i-insultuhin mo. Kasi nga, wala kayong napala.
sa mga witness na yan kasi baka sabihin sa isip siguro nila, babaliktad to. Ikakanta si Inday Sara. Anong ikakanta? Hindi naman talagang totoong nagnakaw si Inday Sara. Yan ay akusasyon lamang. At sinabi naman ng Commission on Audit na audit nila, pero mayroong mga dapat ayusin. Nag-comply naman ng OVP. Kaya ang resulta, sa panira kay Inday Sara, bagsak ang ekonomiya. Sila mismo bagsak. Sa tingin nyo ba hindi ito magre-reflect kay Bangag? Ligasiya niya to na may tala sa kasaysayan ng ating bansa na kay Bongbong Marcos nakamtan ang pinakabagsak na palitan ng piso kontra dolyan. Kawawa ang susunod kasi yan ang magiging batayan na. 62 na, palitan ng piso kontra dolyar, pabagsak ng pabagsak tayo. Binabanatan si Inday Sara, lalong bumabagsak ang ekonomiya ng bayan. Walang mga witness na pagturo, pero hinahayaan po nila na tuloy-tuloy yung impeachment trial labang kay Inday Sara. Pakinggan natin si Mamalutikia. Walang mga witness. Unahin ko lang muna yung naging decision after 19 trial days ng impeachment court sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nakapag-decide na, presiding officer, patungkol sa sub judice. Ito ba'y hinog na ba? Medyo late na? Nahahalata na ba? At kung hindi siya a-action ay talagang makikita may pinapanigan, lalo na yung mga trial by publicity ng mga pahayag po, Prof. Admar, no? Tama yung pagka-release ng kanyang ruling sa dahilang napakalaki ng role niyan kung paano ipapaliwanag before, after an impeachment hearing, and the summation of that. Nahihinog na yan at saka napapanahon. Opo. Yung mga pahayag ba na mga kagaya po nito? Kasi kung imo-monitor talaga natin, tapos kinote din kahapon ni Senator Chis Escudero, halos lahat yon nasa panig ng prosekusyon. Ano ang basa nyo po rito, ma'am? Dahil ba sa walang matibay na ebidensya, kaya dito na lang sila, yung resort nila, dito na lang sa mga pahayag na mga ganito, yung paulit-ulit na unusual, yung lagi nilang ginagamit sa panghuling part ng kanilang pagtatanong, scam, at kung ano-ano pang mga pahayag sa loob at labas ng impeachment court, Prof. Well, tama, Admar, yung sinabi na malaking bagay sa mind conditioning yung ginagawa. Kasi paulit-ulit, may mga salita, phrases na paulit-ulit na na-mention. Katulad na lamang sa perception management, napakahalaga ang isaturate mo yung mga different platforms na gusto nilang naratibo, i-simplify mo, no? May isa diyang congressman paulit-ulit na sinasabing may smoking gun na, at saka i-repeat. Bakit rin i-repeat? Kasi para pumasok sa kaisipan ng tao, yung tinatawag na top of mind, na scammer siya. So makikita mo yung intent nila bago ng impeachment court, sinasabi nila kung anong mangyayari. Pagkatapos ng impeachment court, uulitin na naman nila yung iba't ibang mga ginagamit, katulad ng walang official visit, walang sales invoice, fictitious alias recipients, entire cash turned over to Colonel Lachica, yung 125 liquidated in 11 days, head of agency is accountable. Yan paulit-ulit. At dyan sa paulit-ulit na yan, pasimplify na sinasabi nila guilty siya ng grave threats at may pananagutan siya dahil yung 125 million at saka yung 500 million ay dinisburse hindi according to the requirements. So, dahil sinisimplify at paulit-ulit,
Kaya nagkaroon ng conclusion na siya ang architect, siya ay scam, siya ang mastermind. Ganon yung kasimple, tinutumbok yung masalimuot na diskusyon sa Joint Circular 2015-1. Opo. Hindi po ba, ma'am, kapag totoo talaga ang mga alegasyon, kahit wala ka mga side comments, kahit hindi mo pa ulit-ulit, pero meron kang ebidensya, tatayo at tatayo ang Exactly. alegasyon na yan at hindi mo na kailangan mag-resort pa sa ibang mga paulit-ulit na mga term para bigyang bigat. Tama po ba, Prof? Tama yan, Admar. Napakahalaga na ebidensya ang basehan. Pag sinabi mong grave threat, sinong nag-grave threat? Sino yung hinire? At ano ang plano? Meron ba kayong preba? May pangalan ba? May pondo bang binigay? Okay. Pagdating mo nun sa CIF, tatanungin mo, nawawala ba yung pera? Ipinulsa ba yung pera? Ginamit ba na pangundangan lamang na walang pagtisa joint circular? So, dyan sa lahat ng katanungan na yan, wala ka namang preba o evidence. Kaya yung conclusion na may smoking gun na napaulit-ulit ang isang congressman na public prosecutor, nasa prosecution side, na araw-araw sinasabi may smoking gun. Saan ang smoking gun doon? 'Di ba? Kaya lumalabas masyado ang spin, masyado ang propaganda, at ang sinasabi nila ay nare-report sa mainstream media. Kaya nga. So kung makikita mo, talagang may paraan na ginagawa para mailabas yung kanilang gustong naratibo na wala namang ebidensya. Ano nga to, script talaga nila na wala tayong ebidensya, wala tayong witness. So anong gawin natin? So samantalahin natin yung pagkakataong ito, sirain si Vice President Inday Sara, gagawa tayo ng dirty tactics, mind conditioning. Sabihin natin, sinungaling si Inday Sara, scam si Inday Sara, mastermind si Inday Sara. Yun yung mga ginagamit nilang salita, smoking gun. Sino ba nagsabi niyan? Si Chua yata o si Luestro. Conclusion yung mga ginagawa nila, tandaan po ninyo, ito ay trial. So, impeachment trial ho ito, lataga ng ebidensya, lataga ng witness, para malaman ang katotohanan, wala silang mailatag. Sariling witness nga, wala eh. Ano yung witness nila? Sila Chika. Hostile witness, ipabor din sa mga Duterte yan. Yung si Gina Acosta, hostile witness. Sa tingin nyo ba si Gina Acosta ay bumaliktad sa kanyang pagtestimonya? Hindi bumaliktad. At lalong pinagpatibay na tama ang ginagawa nila. Si Ortuño, bumaliktad ba? Hindi. Wala kayong mga witness. Ang aming hinihintay dito, na maglabas kayo ng mga ebidensya na nilustay ni Inday Sara ang pera. Maglabas kayo ng sariling witness ninyo na magturo na si Inday Sara, nakita ko, sa dalawang mga mata ko, nandun ako mismo kaharap. May video ako, narito, pinirmahan ni Inday. Ako nag-receive, inutusan ako. Nadalhin sa bahay nila, dalhin sa vault nila, dalhin sa bangko, i-deposit sa kanyang bangko. Wala silang ganon, di ba? O paano nyo masasabi na si Inday Sara naglustay ng pera? Wala as in. Kaya nga, dahil walang witness, walang mga ebidensya, ganyan ang gagawin nila. Dirty tactics ang tawag dyan. Ang problema nga ho, kinakagat ng mga bayarang media, kinakagat ng mainstream media, pinapaano nila, ang tawag dyan, pinapakalat nila na ito ganito. Mind conditioning. Ewan ko kung nakaka-impluwensya ba itong mga hinayupak ng mga buhaya sa maraming Pilipino. Pero sa mga bubunistang senador, kagaya ng Tulfo, na-impluwensya na yung magkapatid na Tulfo. Tuloy natin, Ma'am Malutikia. Opo. Mula pa noong nag-umpisa yung ikalawang artikulo
itong paggamit daw, maling paggamit daw sa pondo ng bayan, lagi nang nababanggit, parang ang end noong istorya is yung paggamit ng pera sa katauhan nila Chika. 'Di ba? Nababanggit na ito mula pa noon. Pero ang ipinagtataka at mismo ang mga senador din, mga senator judge, nagtataka, alam naman natin kung ikaw ay nasa prosecution, maglalatag ka talaga ng mga ebidensya, mga pahayag, para ma-convince mo, hindi lang ang tambay, pati yung mga magde-decide, ang mga senator judge. Pero ang ipinagtataka, bakit tila ayaw ipaharap itong si Colonel La Chica, Raymond La Chica, diyan sa impeachment court, nagbigay na rin siya ng pahayag ng kahandaan na humarap, pero may mga pahayag like kagaya dito si Joel Chua, baka raw na makagulo pa siya sa kwento. Kaya nga. 'Di ba? Sabi naman dito ni mas inclined daw siya na hindi patawag sila Chika sa bilang witness sa Duterte trial, si Jervil Luistro ang pinuno ng prosekusyon. Ano po ang basa niyo po rito, Prof? Alam mo, Admar, ang nakakatawa, nung nagkaroon ng hearing sa House, sinabi nila matibay ang kanilang impeachment charges. No? At yan ay kinuha pa ang transcript ng public order. No? So, pinuo nila yung naratibo nila dun sa second filing. Sabi nila, matibay ang aming evidence. Ako lamang ay nagtataka, bakit ang kinukuha nilang mga witnesses ay yung ang tawag dun sa witness ng kalaban? Hostile. Oh, yan. Bakit hostile ang inuuna nila? Kung matibay ang kanilang preba at evidence-based, hindi ka kukuha ng hostile. Tama. Kukuha ka ayon dun sa kanilang ebidensya. Mismo. Lumalabas, napakahina ng impeachment charges. Correct. At least dun sa Article 4 na ginawa nilang una at itong Article 1 na CIF. Napakahina kasi lahat hostile witnesses. Ngayon, yung kanilang kinumbida na 3 sundalo, hindi nila in-explain kung sino yan 3 yan. Ang aking pakiwari, yan ay ang mga handlers ng operation ni Colonel La Chica. Ang nakakatawa, yung isa na retirido na general, hindi nila alam na retirido at hindi nila alam ang address. So ano sila? Witnesses? Hostile na naman. Babalik ulit tayo doon. Kung matibay ang kaso ninyo sa impeachment, hindi ka kukuha ng hostile witness to prove the points you allege in the impeachment charge. Common sense yun. Kukunin ko, si Madriaga, di ba witness ninyo? Di ba? Yung Palabas lahat nila. na present Correct. sa House, kukunin ko. Ngayon kukuha ka ng karamihan hostile witnesses at dalawa na tayo. Si Gina Acosta. Acosta. Apo. Ortonio. Si Lemuel Ortonio. Baka si Tapos Powa yung pa. isang hostile witness nila, si Attorney Lopez, hindi na natuloy. nila kinuha. So ano ito? Hindi ba ang tawag dyan, fishing expedition? You want you want to prove your cases via the hostile witnesses? Why? Opo. Dahil mahina ang kanilang kaso. Tama ka dyan, Ma'am Malutikia. Mahina ang kaso labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Puro hostile witness, yun na nga sinasabi natin. Kung matibay ang kaso, di dapat sinalang na agad si Madriaga. Hindi na isasalang kasi nga
magkalit-silitsi yung script saka si Madriaga, cross-examine ni ng ni Binluan, patay kang Madriaga ka. Wala lang, sindikato datingan dito. Tingnan mo yung witness nila na NBI, anong ginawa ho nila ngayon? Napremyuhan. O tingnan mo. Ayan, napremyuhan tong animal na witness na to. Magsinungaling lang siya. Ayan dating testigo sa impeachment ni BP Sara, itinalagang bagong NBI Region 8 director. Kasi dati sa Zamboanga yan, di ba? Ngayon, nasa lugar na talaga siya. Sa Samar na talaga. Premiumyuhan. Wala na, ginawang tanga lang tayo. Kaya ang Pilipinas patuloy na lumulubog, patuloy na bumabagsak dahil po sa ginagawa lamang nila paninira sa mga Duterte. Puro impeachment. Mantakin mo yung gastos 25 million per day. Ay kung napunta na lang yan sa mga infrastructure, napunta na lang yan sa mga mahihirap, napunta na lang sa tamang programa, hindi sana makinabang ang taong bayan dyan sa 25 million. Sabi daw, tatapusin na daw nila bago matapos yung October. Ano yung pinakita ko kanina, palitan ng piso kontra dolyar? 61.88. Pero ngayon, magkano na palitan ng piso kontra dolyar? Pagbukas ngayong araw ng Biyernes ay 62.05 na. Utang ina, Pilipinas pa ba yan? Sige, impeachment pa more para tuluyan ng bumagsak ang Pilipinas at mabaon na tayo sa utang. Ang laking epekto niyan. Taas ng palitan ng piso kontra dolyar, tataas ang presyo ng mga imported products. Kagaya ng utang ina, langis, gasolina, krudo, o gas. Lahat yan magsitaasan. Panigurado, bigas, tataas din, asukal, mga imported products. Ganun ang bangag admin. Tapos, ang kapal ng mukha, patuga-tuga ka pa. Sige, ituloy nyo ang impeachment, mga hinayupak. Para tuloy-tuloy ang pagbagsak ng ekonomiya ng ating bansa. Kaya yung tuga mo, Nyor, sabi ni Atty. Rowena Guanzon, pareho lang yan kay Francis Leo Marcos. Bodol-bodol na tuga. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat blog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala. Walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas.
ilog mo, may pag-asa.